Vice President Sara Duterte, lumabas na naman ang kalutangan o sinasabi ng iba kabobohan? Dahil hindi naman siguro bobo, dahil hindi naman magiging abogada yan kung siya ay talagang bobo. Lutang lang siguro. Yung salitang lutang na dati associated with former Vice President Leni Robredo, ngayon pag kinukumpara kayong dalawa, yung pagkalutang ni Leni Robredo ay mas may katuturan naman kesa dito kay Vice President Sara Duterte. Bibigyan ko po ng opinion yung tatlong issue ngayon ni Vice President Sara Duterte. Pero babati po muna ako. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Napanood nyo na ba yung interview kay Vice President Sara Duterte sa isang Russian news program? Makikita nyo po sa social media, sa YouTube, andun yun, na ako ang feeling ko kung sinabi ni Sara Duterte na nahihiya siya na makita ng ibang bansa ang totoong sitwasyon daw ng Pilipinas, may hiya talaga tayo. Ako nahiya ako nung napanood ko itong interview ni Sara Duterte, na kapag nakita ng ibang lahi o ng ibang bansa ang totoong sitwasyon ng ating Vice President, kahiya-hiya po talaga tayo. Meron pong isang portion doon na tinanong siya nung interviewer ng what is his current condition. Dahil hindi nga ba nakadetine si former president sa ICC? At siyempre, naka 100 days na yata siya doon. Magkakaroon na po ng epekto yan sa kalusugan at sa kondisyon ni former president considering na siya ay 80 years old na. Kaya ang tanong sa kanya ng interviewer, ano ang current condition at the moment ni former president at ano ang naging epekto nito sa kanya? In English, sabi ng interviewer, what is his current condition at the moment and what is the toll that this case is taking on him? Ito po yung part ng sagot ni Sara Duterte. It's a good day and there are certain days that it's a bad day. So, yes. Hindi ba? Ganyan ba dapat sumagot ang isang aspiring presidential contender sa 2028? Kaya naman pala nung 2022 national elections, kung natatandaan ninyo, never na umattend si Sara Duterte sa mga vice presidential debates. Kung ano man ang dahilan niya, nakalimutan ko na, basta ang sinabi niya, hindi siya makikipag-participate sa mga vice presidential debates. Ito ang nagpapatunay kung bakit ayaw niyang umattend sa mga debate. Marami na po tayong napanood na instances, na mga interviews, sa mga hearings, kung paano mangingilhabot ka sa mga sagot or the way na sumagot si Sara Duterte. This one confirms it all. So mapapaisip ka talaga, kung ito ang magiging presidente natin sa 2028, puro kahihiyan lang po ang ibibigay ni Sara Duterte sa atin. Sa totoo lang, sana man lang kung dire-diretso siya magsalita, ni saysay yung kanyang sinasabi. Pero judging from this answer, ano iisipin ninyo? No wonder hindi siya umattend sa kahit na isang debate ng vice presidential elections. Dahil kung nakita ng taong bayan na wala palang laman at saysay ang mga sinasabi ni Sara Duterte, baka kahit na siya ang running mate ni Bongbong Marcos, baka hindi pa rin siya nanalo. So aminin na po natin, lalo na mga sumusuporta kay Sara Duterte, iba na po ang takbo ng panahon ngayon. Kailangan po natin ng may utak. Yan po ang isa sa tunay na sitwasyon natin sa Pilipinas, na ang ating Vice President dinadaan na lang sa yabang, pero kung tutuusin, puro hangin lang po ang kanyang sinasabi. Iyan naman po ay opinion ko lang. Pero base sa napapanood natin ng mga interviews ni Sara Duterte, proud ba kayo sa kanya? Gusto nyo pa ba na siya maging presidente natin sa 2028? Pangalawang issue po, sabi po dito sa balita, Australia declines to host Rodrigo Duterte during ICC case. Ito po ay tungkol dun sa interim release na hinihingi ng kampo ng mga Duterte. Tanong nga ng iba ano ang totoong pakay ni Sara Duterte kung bakit siya nagpunta sa Australia? Para kausapin ang mga otoridad na kupkupin si former president kung sakaling i-grant yung kanyang interim release? Pero kinumpirma ng pamahalaan ng Australia na wala itong kasunduan o planong tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte
kung siya ay pansamantalang palalayain ng International Criminal Court. Sa isang pahayag, sinabi ng Australia na batid nito ang aplikasyon ni Duterte para sa pansamantalang pananatili sa isang hindi pinangalanan na ikatlong bansa. Ngunit nilinaw na ang desisyon ay nasa ICC alinsunod sa Rome Statute. Matatanda ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na isa ang Australia sa mga tinitingnang bansa para sa posibleng interim release ng kanyang ama. Pero dinenay na po ni Sara Duterte at sinabi niyang hindi nila hiningi sa Australia na maging host country o yung tatanggap kay ex-President Digong. Nagkaroon tuloy ng contradiction dyan. Dahil sabi dito, Australia publicly denied any involvement in hosting former President Duterte for interim release under the ICC, saying they are neither considering nor have agreed to such a request. So sinabi ng Australia na may request pero hindi nila kinoconsider o hindi sila nagkasundo. Dahil sabi dito, they are neither considering nor have agreed to such a request. So, ibig sabihin, nagkaroon ng request. Pero, Vice President Sara Duterte responded by stating that Duterte's legal team never submitted a formal application to Australia for interim release. Sabi ng Australia, nagpadala sila ng request, pero sabi ng kampo ni Sara Duterte, they never submitted a formal application. So, andyan ang contradiction. Australia says no to something Sara claims was never officially requested. So, paano hihindi ang Australia kung hindi naman pala nag-request ang kampo ni Sara Duterte ng interim release? So, sa tingin ko, kung hindi nag-submit ng application for interim release ang kampo ni Sara Duterte, ibig sabihin, hindi pa nakakapag-submit, ayaw na ng Australia. Although sinabi nga ng Australia, upon the request of the party. So, it appears that Duterte's defense team may have floated Australia as a potential host informally, while Australia opted to preemptively reject any association. Ganun ang pwede mangyari doon. Pinag-isipan ng kampo ni Sara Duterte na isa ang Australia sa mga bansa na kinoconsider nila para sa interim release. Pero hindi pa man nakakapag-submit ng application, preemptively ni-reject na agad ng Australia. So either way, nag-request man sila o hindi, ayaw ng Australia na maging host sa interim release ni former President Digong. Isa kaya sa dahilan ng kanilang pag-reject ay nung pinadeport ni Digong yung Australian nun na ang tagal na sa Pilipinas pero dahil sa isang issue ay ipinadeport yung Australian nun na yon. So ang ibig sabihin niyan, dumidistansya ang Australia sa kaso sa ICC ni Digong. So para hindi mapahiya sa outright rejection ng Australia, pinalutang ng kampo ni Sara na hindi sila nag-apply ng application. So whatever it is, out po ang Australia para sa interim release ni former president. Isa pang bansa ang nag-reject kay Digong. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, she confirmed that Belgium has declined to host former President Rodrigo Duterte should he be granted interim release. So ano kaya ito? Nagpadala ng application ang kampo ni Sara o outrightly hindi pa man nagkakapag-file ng application, rejected na kagad ng Belgium? Sabi po sa Manila Standard, Belgium, Australia, reject hosting Duterte amid interim release bid. Australia and Belgium both rejected a bid to serve as host countries for the interim release of former Philippine President Rodrigo Duterte, who is currently detained by the International Criminal Court. Sabi ng abogado at assistant counsel to the ICC, Cristina Conti, there is no country on record that has accepted to be willing as host as third country in the interim release of the former president
So, on record, wala pa daw bansa na willing na tanggapin na maging host country kung sakaling i-grant yung interim release ni former President. Well, nakakalungkot nga ito sa panig ng mga Duterte. Kung sakali man mabigyan siya ng interim release, wala pang bansa on record na willing tanggapin na kanlungin muna itong si former President. Pero inamin ni Sara Duterte that Australia was being considered to be a host. Pero dininay niya na kaya daw siya nagpunta ng Melbourne ay para sa petition na yon. Hindi nga. Although Australia ultimately decided to defer the matter to the ICC and made it clear it would not host the former leader. Samantala, Belgium flatly rejected the request. Ibig sabihin, may request na pala. Dahil sabi dito, Belgium flatly rejected the request. Na siguradong sasabihin na naman ni Sara na hindi sila nag-file ng petition sa Belgium. At tulad nga ng sinabi ni Conti, no other nation has agreed to receive Duterte under interim release conditions. May kondisyon na ang ICC doon sa bansang kakanlong o tatanggap kay Digong. Pero as of now, as of the moment, wala pang tumatanggap na bansa sakaling i-grant yung interim release ni Digong. So ngayon, kini-question pa ni Sara Duterte ang ICC. Tanong po niya, bakit ka pa naglagay ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yun ibibigay sa mga akusado? Pero teka muna, kapag po ba may provision, ibig sabihin, dapat ibigay o i-grant yung provision na yon? Dahil tanong niya, bakit ka pa naglagay ng provision kung hindi mo naman pala ibibigay yon sa mga akusado? So hinanap ko kay Mr. Google ang sagot. Ang sagot, no, provisions are not always granted. They are only recognized when certain criteria are met, primarily involving a present obligation arising from a past event. So, malinaw, hindi po porke may provision ay ginagrant na yon. Ito na naman, wala bang nagpaliwanag kay Sara Duterte that not all provisions are granted? At yung pangatlong issue po natin ay may kaugnayan doon sa sinabi ni Sara Duterte na hindi pa siya nakapagdesisyon kung siya ay tatakbo sa 2028. Although ngayon pa lang, ipinagyayabang na niya na siya ngayong frontrunner doon sa isang survey na wala na pong naniniwala. Dahil ngayon, alam na po natin na hindi lahat ng survey firms ay naglalabas ng katotohanan. Yan po ay base sa kung sino ang nagkomisyon at kung sino ang nagbayad. Sagot po kasi ni Sara Duterte dun sa tanong kung may desisyon na ba siya kung tatakbo siya sa 2028. Ang sagot niya, well, hindi ko masagot yan, ma'am. Kasi baka patayin na nila ako bukas. Dahil ayon kay VP Sara, sa ngayon, hindi pa niya masasagot kung tatakbo ba siya sa susunod na national elections dahil baka ipapatayan niya siya. Ay nako, teka muna, sino ba ang unang nagbanta na ipapapatay si President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez? O nakita nyo na ang hilig mambaliktad ni Sara Duterte. Ngayon, kaya daw hindi pa siya sumasagot kung siya ay tatakbo sa 2028, ay baka bukas daw ay ipapatay na siya. Hindi ba ang sabi mo, ang kondisyon mo, patayin si BBM, si Lisa, si Martin kung ikaw ay unang patayin. Pero bakit ngayon? Parang ini-insinuate mo na mayroong papatay sa'yo. Meron ka bang natatanggap na death threats? Sa dami ng iyong mga bodyguards, may magtatangka bang patayin ka ngayon? Or bukas? So nakita po natin ang style ni Sara Duterte ngayon. Talagang magbubulid yan ng intriga, ng fake news, para pagtakpan ang mga katiwalian na ginawa niya para hindi mapag-usapan yung impeachment trial. In fact, sa takot niya na harapin ang trial na to, pinadidismiss niya sa kanyang mga abogado ang impeachment complaint laban sa kanya. Na inunahan na nga ng mga senador at sinabing posible daw na through a simple vote ay madismiss ang kaso
ni Sara Duterte. Pero ngayon pa lang, naghahanda na po ang taong bayan. Once na magkamali ng desisyon ang Senado, ang Ombudsman o kung sino man na hindi ituloy ang impeachment trial, magkita-kita tayo sa kalsada. So kayo po, ano ang masasabi nyo sa tatlong issue na to ni Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agina.